So yun, magandang araw, magandang umaga sa inyo lahat dyan mga taga Davao City. Kumusta ho kayo? Okay ba tayo dyan? Alam naman natin, daming ganap ngayon sa ating politika, no? Oh, sa government and politics. Talagang nagkakanda gulo-gulo na gawa nung si Chis Escudero. Biglang pinalitan ni Tito Soto. Tsaka si Kong Marcolita, yun yung pinakamagaling sana na pinaka-capable, no? Mag-handle or mag-lead sa Blue Ribbon Committee. Pero ayun, nakuha daw ni sino yun? Rizal Ontiveros, pero parang nagsino yata si Senator Rizal Ontiveros. Although wala na akong update masyado, sobrang busy din. Kaya yun lang, bali meron akong upload na video ngayon para pakita ko lang sa inyo na dito pa rin naman tayo, no? Kumbaga na-busy lang talaga ang iyong abang lingkod. Meron na tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay, no? Para sa future natin to. So anyway, so yun, mga ano ba meron sa video na to? Wala, tapakita ko lang sa iyo yung itsura na Davao City sa gatong oras, alas 3, no? Alas 4 ng umaga. So sa tweeted ho tayo dito sa may intersection talaga siya ng Ramon Magsaysay Avenue, Ramon Magsaysay Avenue Extension. Tapos unahan naman yung may mga bulaloan dyan ay Ponciano. Tapos dito naman sa likod ng Jollibee and Uniqlo ay Acacia. Tapos ito naman ang kalye na to dito, straight papuntang GP Laurel Avenue. Mali, ito pala yung Acacia. Sorry, Acacia, GP Laurel Avenue. Tapos si Recto. So nasa ilalim tayo ng Vivaldi Residences by Euro Towers. Ito yung pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao. And Davao City, no, ang may pinakamaraming kalye sa Pilipinas. I mean, natatanging Davao City or Davao City ang may pinakamaraming kalye na walang mga overhead wires na makikita, di ba? Observe niyo yan, linis niyan. Hindi ho yan sa dito lang na area, tsaka hindi rin to private sector. Oo. Mostly kasi sa ibang mga lugar, marami naman tayong makikitang magandang lugar sa Pilipinas na mga underground cabling system din ang kailang mga kalye. Pero ito ay Ayala, Mega World, mga private sectors naman ang may gawa kasi. Pero ito sa Davao City ay talagang local funds. Hindi sabihin gastos to ng LGU of Davao. And of course, hindi bayad siya, no? Hindi siya utang. Inutang man siguro nung araw pero nabayaran din. Pero basta matagal nang walang utang ang Davao City. Basta bago umupo bilang Vice President itong si VP Sara Duterte, binayaran niya muna, no, ang pagkakautang ng Davao City. And ang galing ni Basti Duterte kasi na-maintain niya ang kanyang status ng Davao City as a debt-free city in the country of the Philippines. So yun lang, no, bali nag-explain ako ng konti kahit wala namang nagtatanong. Siyempre to, di sa tayong walang upload. So dami natin talaga dapat na i-video, i-feature. Ang dami na rin dapat na ipakita sa inyo dyan ng mga ganap sa Davao City, no? Lalo yung mga flood control projects. Kaso nga lang na busy. So at saka yung video natin sa totoo lang inaabang-abangan to ng mga anti-Duterte. Mga anti-Duterte o di kaya sabihin natin mga kalaban, no, ng bayan, mga masasamang loob. Masasamang loob naman talaga ang mga anti-Duterte kasi isipin mo yan, di baling maganda ubos-ubos na ang pera ng Pilipinas, no, sa kagagawa nitong incompetent natin na presidente na si Bongbong Marcos. Okay lang daw, wala problema. Basta importante durugin ang mga Duterte. Yun lang, no, di baling malugmok sa kahirapan ang Pilipinas. Lalong lulugmok, no, sa kahirapan dahil Tambalos, Saldico, BBM. Basta BBM na talaga pinaka-top dulo dyan kasi siyang may pinaka-safe, pinaka-may command, pinaka-powerful sa lahat, no, ng tao dito sa balat ng Pilipinas. Pero wala siyang ginawang maganda. So hinayaan niyang lapastanganin ng kanyang mga katropa ang ating inang bayan, ating mga kababayan, kapwa Pilipino. So yung sabi ko, ang mga anti-Duterte matik yan, mga masasamang loob yan, mga kriminal, na natukhang din yan ng araw, mga nawala ng hanap buhay dahil sa shabu, dahil sa mga Duterte, yung siga-sigaan sana sila sa lugar nila, no, hari-harian, pero hindi nila magawa ulit yun nung time ni Tatay Digong. Basta 6 years ito makurakot ng mga kongresista
6 years silang nagutog, totoo yan. Hindi sila makadiskarte, no? Paano maka-kickback, paano maka-cuts, no? Makakuha ng mga porsyento sa mga kontraktor. Kasi sa time ni Tatay Digong, meron tayong tinatawag na Presidential Anti-Crime and Corruption Unit or Agency, no? Na pinanguluhan naman ni Greco Belhica. So dahil doon talagang maraming mga naimbestigahan at na ang iba hindi lang natin nalalaman, no? Yun pala na-terminate na di ba? Mga no? Maraming mga naparusahan sa panahon ni Tatay Digong ng mga kurakot. Hindi lang ganun ka rampant or ganun ka well known or ganun ka bulabog, kasi alam naman natin na ang mainstream media at lahat sila nagkakaisa, no? Para pagtakpan ang katotohanan sa panahon ni Tatay Digong and isiwalat naman or ibabalita naman ang mga maling mga balita, fake news, ganun. So yun po yung ganap sa panahon ni Tatay Digong, no? Ngayon kita niyo si Luistro, no? Na talagang gusto niyang i-link, gusto niya talagang i-derive, gusto niya talagang i-direct ang issue, no, papunta sa mga Duterte. Kaso wala ang nakahanga din tong mga Diskaya in some point, no? Meron akong nakitang magandang ugali nila na talagang hindi sila nagpapatinag, no, sa mga saywar, gano'n, no? So talagang pag yung katotohanan lang pinagsasabi nila, wala silang kibit balikat, no? Kasi kung papanoorin niyo yung kanya may interview at saka nilang mga sinumpaang mga salaysay, talaga naman sadyang doon mo masasabi na hindi nila intensyon talaga in the first place na maging masama. O, sadyang nakikisama na lang sila para sa kanilang negosyo, sa kanilang pamilya, ganun, no? So nakikisama na lang, sunod sa auto sila sa mga congressman. Yan na nga kay Martin Romualdez Saldico, marami, no? Arjo Atay, di ba, sa dami yung mga mga tarantala. Actually, di naman tayo magtataka diyan. Tayo ba na nakita naman natin na pumirma 200 plus, di ba? 300 mahigit yung natin mga congressmen kasama ng mga party list. So 200 plus, almost 300 ka congressmen pumirma para ma-impeach si VP Sara, kahit alam naman nilang hindi naman talaga impeachable or walang pagkakasala ang ating putihing VP Sara Duterte. Pero dahil nga sa kurakot sila, kumbaga they're riding in the same boat of corruption, parang gano'n, no? So nagkakasama-sama sila, nagkakaisa. Kaya yun, kahit walang kasalanan ng tao, si VP Sara, talagang pumirma pa rin sila ng impeachment, no? Para ma-impeach si VP Sara, para tuloy talaga ang buhay, kasi alam nila na ang advokasya ng mga Duterte ay iwaksi or itigil, no? Or tuldukan ang laganap na korupsyon dito sa Pilipinas. Anyway lang, no? So nagtatapos na tayo dito. Maraming tigil sa panonood. Grabe yung dasal, no? Dasalan talaga. Isipin nyo, si VP Sara, pinagtutulungan lahat sa mga Duterte of land demolition para sa mga Duterte. Pero kita nyo, di ba? God moves in mysterious ways talaga yan. Talagang pinaulan, inulan hanggang sa ma-expose ang mga katiwalian, di ba? Lalo na sa flood control project. So yan na. So abang-abang natin ito sa mangyayari. Basta parang ngumiti sa atin ang langit, tayo mga law-abiding citizens, tayo mga naniniwala sa mga Duterte at sa mga Duterte mismo, no? So nginitian tayo ng langit, no? Sinamahan tayo, parang nginitian tayo ng langit, no? Parang sinabing huwag kayong mag-alala, no? So sila nang bahala. So grabe ang universe kung gumalaw, na-expose yung mga katarantaduhan, mga kakurakutan. Although alam naman natin yan. Ako, bata pa ako, elementary pa lang. May elementary days, siyempre doon tayo magsisimulang magkaroon ng kamalayan. Hindi man ganun ka mature, no? Pero at least meron tayong kamalayan na yung mga during election campaign, paulit-ulit, mga pangako, lahat. Basta ang dami, no? Daming mga na-observe natin na hanggang ngayon ganun pa rin mga pangakong wala talagang natutupad, lahat ay napapako. So dati pa lang, from the beginning, no? In the 90s doon ako magsisimula in my 90s. Talagang masabi kong noon pa ramdam ko na yung pagiging kakurakutan nila. Although hindi ko siya dama kasi bata nga lang, di ba? So wala akong panahon para sa mga ganyan. Siyempre laro lang naman dapat. Pero ngayon, as the time goes by, nasabi ko na kaya pala ganun yung mga galawan ng mga congressman nung araw, no? During campaign at nung sila nakaupo na, parang feeling untouchable. Yun pala mga kurakot pala ang mga buwang. Anyway, so yun lang, no? Dito tayo magkataka na lahat ng congressman
governor, mayor, basta karamihan. Mga kurator, may mga self-vested interest talaga yung ano nila, mga intentions. Bakit sila nasa katungkulan, nagpapahalal lagi.